panay patawag. May sa dito yung Quezon City, Galas, may Ninoy, kung sa Sampa, may San Andres Complex. Sinusundo pa kayo ng bus. Paisa-isang muli. May 5 kilong bigas. Eh, sayang din naman. Kira at pangapat, asawa ni ate, Dr. Fox Pangan. Nakaupo? At yan ang una kong tatanggalin pag nakabalik ako. Nang makikinig lang kayo ng puro panira, wala kayong maririnig na panira dito. Kasi ako naman naniniwala, bakit mo kailangan manira? Kung meron ka naman ginawa, edi kwento mo na lang. Wala naman masama mag-real talk. Real talk lang. Real talk lang. Nalulungkot lang kasi ako habang papalapit ng kampanya, painit ang panahon, painit din ang painit yung kampanya. Ngayon may titirang iba doon. Diba? Unang-una, hindi nyo naman hiningi. Binigay sa inyong kusa. Tama mali? Eh bakit ako panatag na panatag? Eh matatalino naman ang mga taga-Maynila. Alam naman. Sa mga pagkakataon po ito, isang malaking karangalan po para sa akin ang ipakilala. Ang isang leader na kahit kailan ay hindi tayo iniwan sa gitna ng laban natin sa pandemya. Ang isang leader na tunay na nagbigay ng pagmamahal, malasakit at kalinga, at lalo tigit ang ating kaagapay sa oras ng ating pangangailangan. Ang batang galing sa hirap, nagsumikap. Ang batang Maynila, Yorme Isko Moreno Tolosa. Mga bata, maupo kayo. Tuwan-tuwa ko kay JTV. Talagang mahal na mahal kayo ni JTV. Buhin ninyo, kahit sa dilim, bibigyan niya kayo ng ligaya. Ligaya? Wala lang nga tayo sa tono, mali pa lyrics. Magandang gabi, Palumbare. Uy, thank you sa inyo. Gabi na, nandiyan pa kayo. At maraming salamat kahit na masasakit na mga binti ninyo. Pero natutuwa ako kanina, nagbubulungan kami ni JTV, sabi ko. Natutuwa ako doon sa mga lolo't lola ko, mga nanay tatay ko, nandito yung mga senior citizen. At least may bangko. I'm really happy na nag-innovate na ang kampanya, may mga bangko na. Kasi usually wala naman eh. Tayuan lang. But thank you very much. Oh, kumain na ba kayo? Hindi pa siya, huwag kayo mag-alala. Sigurado ako tatakbo ang oras, makakalimutan nyo rin yan. Maraming salamat sa oras ninyo at sa aming mga nagambala. Ako po, on behalf of our team, humingi po ako ng pasensya. Pasensya na kayo kung nagambala namin kayo. Pero huwag kayo mag-alala. Saglit lang naman ito. At titiyakin namin na hindi naman masasayang ang pagtayo at pakikinig nyo dyan. Nang makikinig lang kayo ng puro panira, wala kayong maririnig na
panira dito. Kasi ako naman naniniwala, bakit mo kailangan manira? Kung meron ka namang ginawa, edi kwento mo na lang. Wala namang masama mag-real talk. Real talk lang. Real talk ng men. Master and dope. Opo, nalulungkot lang kasi ako habang papalapit ang kampanya, painit ang panahon, painit din ang painit yung kampanya. Okay. Ngayon, panay patawag. May sa dito yung Quezon City, Galas, may Ninoy, kung sasampa, may San Andres Complex, sinusundo pa kayo ng press, pa isa-isang muli, may 5 kilong bigas. Eh, sayang din naman, tirahin nyo, may titirang iba doon, diba? Unang-una, hindi nyo naman hiningi. Binigay sa inyong kusa. Tama mali? Tama! Eh bakit ako panatag na panatag? Eh matatalino naman ang mga taga-Maynila. Alam ng mga taga-Maynila kung sino ang tapat at totoo. Alam niyo po, ako'y nagtataka. Ito i-address ko sa mga matatanda dito. I-address ko kasi sila yung maraming karanasan. Mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't lola ko. Napansin nyo, for the first time, ako po, baka hindi ko lang inabot, I've been into so many elections. Almost now 30 years. Pero mas marami kayong karanasan sa akin. Napansin ko, ngayon lang, first time sa karanasan ko sa buhay, na yung nakaupo, sinisiraan yung challenger. Eh, ang normal, di ba? Yung challenger, binabatikos yung nakaupo. Tama mali? Nagugulat ako eh, ginagawa nila akong almusal, tanghalian, hapunan. Yung isa naman nakisali pa, pinulutuan na pe. Kasama ako sa pulutan. Hindi ka mamaintindihan. Eh sa totoo, sayang naman yung pagkakataon. Eh biriin ninyo, patatawag kayo. Biriin ninyo, ito, magandang example to, public. Di ba public din naman yung patawag nila? Sa kanila, bawal cellphone. Bawal mag-record. Kinukumpis ka pa, tanong nyo sa mga chairman. Bawal. Bakit bawal? May masama ba silang sasabihin? May kadima-demanda ba silang sasabihin? O bawal dahil bawal na yung ginagawa nilang pamimigay ng pera? Baka mabidyoan nyo, masakote sila. Pero magkagano pa man, hindi naman yun. Ang nalulungkot lang ako, bakit kailangan manghila ka ng paa ng may paa para ikaw lang ay umangat? Eh nalulungkot ako, siyempre, mahal ko yung mga yan. Hindi naman iba sa atin yung mga yan. Sa totoo lang, real talk lang. In fact, ako noong October 9, after ng last day ng filing, siningil na kagad ako ng utang na loob. Ay gusto ko naman marinig yun na sa akin. Ang paniwala ko. Sige. Ako po, ang personal kong paniwala, ang utang na loob ay walang kabayaran. Walang katapusang bayaran yan. Habang buhay, binabayaran mo ang utang na loob. At hindi sinisingil. Kusa mo yan binabayaran. O ako naman hindi naman kaila sa inyo na malaki
ang utang na loob ko kay Danny Lacuna. Hindi ko yan kinubli. Hindi ko yan tinago. Hindi ko yan pinagkaila. In fact, alam nyo din, bilang pagtanaw ng utang na loob kay Boss Danny, inaruga ko naman yung kanyang mga anak. Tingnan natin kung totoo ba. Kayo po ang huusga, ha? Basta tayo rito, real talk lang. Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Lay Lacuna. Nakaupo? Dennis Lacuna. Nakaupo? At pangapat, asawa ni ate, Dr. Fox Pangan. Nakaupo? At yan ang una kong tatanggalin pag nakabalik ako. Bakit, Yorme? Galit ka ba kay Fox? Hindi. Galit ako kasi mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't lola ko, ay mga bata, yan ang nagpahirap sa mga nanay ninyo at tatay ninyo. Magpapacheck up lang, kailangan naka-online schedule pa. Tama ba? Ginawa ba nila yun? Online schedule? Wow! Sosyal! E paano kung wala ka cellphone? Hindi ka marunong mag-online? Paalam na aking ina. Kasi makes sense. Why change it? Why do it? Kaya yan ang kakastiguin ko. Bakit? Bilang pagtugon sa naramdaman pang-aapi nila. Ilan na sila? Panglima, si ate. Nakaupo? Upong-upo. Ilan sila lahat? Happy? Masaya ako. I swear to God, I'm happy for them. Kung ako'y naging bahagi ng kanilang katagumpayan, ay masaya naman ako. Dahil sa tulong nating lahat, napagtagumpayan ng mga anak ni Boss Danny yung hindi niya napagtagumpayan. Ngayon, ang tanong, kung itong mga to ay tumupad sa kanilang tungkulin o hindi, ay hindi naman ako para magdesisyon yan. Taong bayan ang mag-uusga. Tama ba? Hindi ka galing? Oh, Nay. Ang pakiusap ko lang naman sa kanila, baka naman kung pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Abay, bakit? May utang na loob din naman ako sa taong bayan eh. Kung wala ang Diyos at wala kayo, wala din naman ako sa kinalalagyan ko dito. Ilang beses na ako tumayo dito sa Palumbarin. Maraming beses na. Dahil sa inyo, naupo ako. Tama mali? Ngayon, masama naman bang dinggin ko yung sigaw ng taong bayan? Yung taong bayan ang sumisigaw na, bumalik ka. Bumalik ka na! Bumalik ka na! Huwag yung masyadong lakasan. Baka masigaw ka kayo. Kapanood nyo? Kapanood ko din. Alam ko, mapapatid yung lady. Ba't nagagalit? Ba't sila nangangamba? Ba't sila natatakot? Kung sila, ginampanan nila ang tungkulin nila sa mamamayan. Matulog na silang maimbing kahit hindi sila makita ng taong bayan, iboboto pa rin sila ng taong bayan. Tama ba? Nagalit. Ang babalik ko ako, syota. Ito damit ko, ipaka ko na, kaya bumalik. Kita mo?
Nay, tay. Oh, ano sinasabi nila sa akin? Pinatatawag kayo 3 oras, 4 na oras para butan ng 5 kilong bigas at 1,000 para pulutanin ako. Wala namang sinabing gagawin. Wala namang sinabing ginawa. Pero, si Yorme, maraming iniwang utang. Tama ba? Narinig yan? Narinig ko rin. Yung ba sinabi nila? Napanood ko din. O sige, kaya natin. Total, halala naman eh. Basta ako, kaya kong panindigan ang bagay na ginawa ko. Eh kung sila nagkukubli sa saya ng may saya, eh bahala sila doon. O nay, tay, real talk lang tayo. Real talk rin. Transparent Mafia. Real talking to the man. Master book to the man. Nay, tay, taas ang kamay ng may anak dito. May anak kayo? May anak kayo? May anak kayo? Oh. Nay, tay, real talk. Pag walang makakain ang anak ninyo, gagawa niyo ng paraan? Uy, hindi nga. Iraraos nyo? Itatawid nyo? O yun din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Nay, tay, when you elected me as your mayor in 2019, wala kayong narinig sa akin na sinisikoy sinundan ko. Wala. Na walang iniwang pera sa akin? Wala. Bakit? Nag-move on ako agad. Bakit? E bumoto na kayo ng bagong mayor eh. So, kargo ko na lahat ang responsibilidad noon. Tama mali? Anong una kong ginawa? Nilinis ko Maynila. Kinalawit ko yung mga Tolonges. Pinapanatag ko yung pamumuhay sa Maynila. Umaangat ata. In fact, you can Google this. Yung ginagawa sa Maynila became national. Kasi, naging DILG memorandum pinagawa sa buong Pilipinas. Naging modelo na muli ang Maynila. Lumilipad na tayo. Biglang nabangga tayo. Ano nangyari? Pandemya. Mahuhulaan ko ba na magpapandemya? Oh, ano masamang epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Walang ekonomiya, walang hanapbuhay. Walang hanapbuhay, walang trabaho, walang pizza, walang chicha. Tama mali? Ang taong bayan mag-lockdown, takot na takot baka sila mamatay sa COVID-19. Takot na takot baka sila mamatay sa gutom. Anong sinabi ko sa Facebook? Ngay tayo, real talk tayo. For the first time kayo mga batang Maynila, ngayon lang kayo nakakita ng mayor na nakikita ninyo araw-araw kung ano nagaganap sa ating lungsod ng Maynila. Anong sinabi ko sa Facebook? Nay, tay, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, pumanatag kayo, huwag kayong mag-alala. Pag ako, wala nang mauutangan, wala nang maibebenta, nakita nyo itong relo na ito, ipatpata sa kuto kay Tambunting makaraos lang tayo. Tinanong ko kayo, kung kayo ba kakapit din sa patalim, mairaos lang ang pamilya ninyo. Kaya nga kapag kagipit sa Bombay kumakapit. Oh, Nay, ano naging epekto nung sinabi ko na yun? Kayo, na mga nangabuhay dito, kayo ang testigo kong buhay, dahil yung iba kong testigo patay na eh. Mga COVID eh. Pero tayo rito, tayo mga nangabuhay, kayo ay testigong buhay na kaya ninyong sabihin sa Maynila noong pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Tama ba? Buwan-buwan may food box. Mayaman, middle class, mahirap. Per family, not household. Kasi sa isang bahay, minsan 2 pamilya, minsan 3 pamilya.
700,000 families. Buwan-buwan may food box. Hindi pa nga nauubos yung isa, dumarating na naman yung isa. Tama mali? Nakain nyo? Natanggap nyo? Naramdaman nyo? Oh, yun ang kwento. Ito, lagyan natin ng kwenta. 700,000 times mo na lang sa 1,000. No, magka? Patay. Naloko na. Daming zero eh. Patay, 7,000. $700 million pesos. Ilang buwan? 8. 8 times 7. 56. 5.6 billion. Malaking pera? Nakain nyo? Natanggap nyo? Naramdaman nyo? Sinitsa, niluwa. 5.6. Tama mali? Walang parang bulat. Tama ba? Hindi ko pa binabanggit yung 1,000. Yung kakat. 700 million plus 5.6. 6.3 billion piso. Tama mali? Kasi kayo lang talaga testigo ko eh. Kasi yung iba nagbubulag-bulagan eh. Nagtetengang kawali eh. Oh. Nay, tay, taas ang kamay ng may anak na nag-aaral sa public school dito. Ayun, testigo ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Madami-dami akong testigo. Ayan, hindi kasi gusto ko lang may katotoo. Nay, tay, noong nag-lockdown, ano sinabi ni Secretary Liling Briones? We will stop face-to-face classes. Tama mali? We will adapt to online learning. Yan ang sabi ng DepEd. Takot na takot yung tatay. Takot na takot yung nanay. Bakit? Online learning. Wala nang ang hanap buhay. Totosgas pa sa tablet. Pero hindi. Pero hindi. Pero hindi. Sa Maynila, bawat mag-aaral sa public school, may tablet na nakuha. Nakuha nyo? Nagamit nyo? Hindi lang tablet, libre pa internet. Tama mali? Si ma'am, si sir, 10,300 teachers. Bumili tayo ng 11,000 na laptop. May internet. Si ma'am, si sir. Tuloy ang eskwela, walang tosgas. Si nanay at tatay, walang tosgas. Nakaraos ang pag-aaral natin ng mga anak natin sa pandemya. Tama mali? No, magka, 1 bilyong piso. Laptop at tablet. Internet, 300 million pesos. 1.3 plus 6.3. 7.6 billion. Tama mali? Kaya kung minsan may nakarinig ako eh. Ayun, mukha nakapanood yung isa na yun. Minsan may nakita ko, tay, hindi ka ba naawa sa atin? Bayad ako ng bayad ng utang. Pumapayat na ako. Mukha nakapanood yun kasi alam nyo yung nangyari. Totoo. Oh, tay, 2 bagay pa lang yun. Kanina, bakit hindi ako magpapasalamat sa Diyos? May nagpakita ng cellphone dito. Ano sinabi niya? Hindi ko pa sinasama. Remdesivir, tocilizumab, molnupiravir. Daang-daang libo ang halaga ng isang gamot. Mabuhay lang ang isang pasyente na may COVID-19 dito sa Maynila. Night time, lahat tayo nagmukhang adik ng pandemya. Bakit? Lagi tayo tamang hinala. May umubo lang. Ikaw naman, panatag na panatag ka. Bakit? Alam mo kasi, libre ang testing. Dinutdut ang ilong mo rito, dinutdut ang ilong mo doon. May toskas ba? Wala. Sino may sagot? Pamahalang lungsod ng Maynila.
Ngay, tay, tusok dito, tusok doon. Tayo nakabili ng sarili nating AstraZeneca by the hundreds of millions. Nay, tay, Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, Basek Community, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence, pabahay, in-city vertical housing program. Nay, tay, Albert Elementary School. Ten-story, fully air-conditioned public school. Pinakamalaki sa buong Pilipinas. Pinakamoderno na eskwela ang pampubliko. Nay, tay, Manila Science High School, 10-story fully air-conditioned public school. Rosario Almario Elementary School, 10-story fully air-conditioned public school. Magsaysay High School, noong umalis ako, 5-story na. 3 years na kung wala, 5-story pa rin. Tama ba? Nandiyan lang, bandang wakali, Tama ba? Nay, tay, St. Luke's, wala ng COVID capacity. Name it. UST, Chinese General, wala ng COVID bed capacity. Sa Manila, chill-chill lang kami rito dahil meron kaming COVID-filled hospital sa Luneta. 300 million pesos. Nay, tay, Baseco Hospital, 3 years ago, bago ako umalis, tapos niya, 3 years after, sarado pa. Tanungin niyo po, baka kasi nag-exaggerate ako. If you have friends in Baseco, tanungin niyo kung bukas sa hospital nila. Ang daming cheche-boleche, pagka gusto, maraming paraan. Pag-ayaw, pakulay na tayo buhok. Sir, ako sa Paseco. 10-story, fully air-conditioned bagong ospital ng Maynila. Na may MRI machine, na may CT scan machine. Ang tanong ko lang, bakit walang nakakagamit ng mga taga-Maynila sa CT scan machine at MRI machine? Ano yan, drawing? Nay, tay, yan po ay hindi milyon, hindi milyon-milyon. Daang-daang milyon ang halaga ng mga gamit yan. Bakit? Bakit ko yan gusto para sa inyo? Yung mayaman, kahit papano, nakararaos, pag kailangan ni CT scan, 7,000. Easy. MRI machine, 30,000. Easy. Kahit papano, good for them. Paano ngayon yung pobre? Isi-CT scan, MRI, no magka, 30,000. Ano sabihin sa inyo may sakit? Huwag kang mag-alala, kainin ko na lang yan. Kaya yung may hirap, anong nakukuha? Himaspirin. Gagaling ka rin. Gagaling ka rin. Yakapso. Yan nakukuha. Hindi nabigyan ng equal opportunity to fight for his or her life. Di ba? Andiyan yan eh. Hindi po ako doktor ha. Hindi po ako doktor. Sila po ang doktor. O tanong, saan ko kinuha yung pera niya? Kaya sabi na, utang. Utang nila niya. Uy, bawal magmura. Hindi ako magmura. Utang ina niyan. Wow. Bawal yan. Hindi, pero diba? Tutok lang tayo. O, ginawa ko ng parang. O, sabi nila, mali daw yung ginawa ko. Mali! Mali daw! Hindi, pagbigyan nyo na. Nagbigyan naman ng 1,000 eh. Pagbigyan na natin. Kahit saglit lang, kwentuhan lang naman ito eh. Pagbigyan na natin. Kung ako'y mali, edi mali din sila. Bakit? Eh, kasama ko silang gumawa niyan. Mali daw.
Ano lang din mali? Eh mali pala. Bakit nyo inaprubahan? Mali pala. Bakit nyo niratipika? Mali pala. Eh bakit ninyo ako binigyan ng authority? Eh, yan ang tapat at totoo. Arita ka na lang. Dance Time Mafia. Real talk ng mga men. Boys pero broke pa rin. Alam mo, binibiro-biro ko lang yan, pero may laman yan. Totoo ba? Hindi may mali. Pero, at least, Nay, Tay, o dyan sa kodre, o dito sa harap, o dito sa nangka, at dyan sa wakali, o kayo, Nay, Tay, sa lahat ng inaakusahan, ako umaamin. Bakit? At least, makapaglalakad ako sa buong Sampaloc. Makapaglalakad ako kahit sa sulok ng Maynila. Isa lang masasabi ko, salamat sa Diyos, nakaraos kami ng pandemya. Kaya bumalik ka na! Sigurado ba kayo dyan? Hey. At sinachurot-churot mo ako. Gusto ako bumalik. Promise? Kasi nga, testing. Taas nga kamay na gusto akong bumalik. Hey! Talaga? O sige. Babalik na tayo. Hindi kayo papasilo sa akap, ha? Baka maakit kayo. Yakapin na lang kita. Gusto mo ng kiss pa rin? O sige. O ngayon naman. O babalik tayo. Yung kanina, yun yung kwento na may kwenta. Pero yun yung nakaraan. Ano naman ang gagawin ko sa kinabukasan? Kung papapalaki mo. Tama ba? Hindi ba dapat ganun ang nare-review sa kandidato? Tama? Oh. Nay, Tay, anong una kong gagawin? Pero kayo ang sasagot muna. Kung napapansin ninyo, yung napapansin na maraming Manileño at napapansin ko dahil nakumpirma ko na sa kanila eh. Nay, Tay, napapansin nyo ba na parang dumudugyot ulit ang Maynila ngayon? Promise? Talaga? Ang basura, 5-5 ngayon. Parang wala na namang gobyerno. Yung truck ang binigay sa atin, panghakot ng buhangin. Kaya hindi makapasok sa looban. Totoo lang, nilitok lang naman. O, tas ang taas-taas. Diba? Niyanyangga mo pa eh. Eh kung lumagpas. Eh sa amin nung araw, hindi pwede lumagpas. Kasi kung nung araw kami, kaya sila JTV, ang kwento niya, bubuusan niya, yung inidoro, sa kanya inyanyangga. Dahil hindi maplas, buti pa siya, kami nung araw, Sharon Cuneta. Balutin mo. Mainit-init. Isusok mo sa cellophane yun. O para walang anggo. Isiselyo mo. Ubol mo yun. Tapos pagka medyo tahimik na ang kapaligiran. Kaya mga waypock sa amin, puro gas-gas. Kaya maswerte pa yan. O sige. O total, yan ang nararamdaman ninyo. O yan ang muna kong gagawin. Bakit? Walang post gas yan eh. Lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. Pangalawa, Nay, Tay, napapansin nyo ba? Nagbali ka na naman ng mga tolongge sa Maynila. 5-5 na naman solvent boy sa Espanya. Snatcher, hold-upper. Tama ba rin?
Kaya yung mga may bisyo dyan, steady lang kayo sa gildi, pabalik na ako. Ganyan kaya, ganyan. First time mafia. Real talking from a man. Nay, mga lola at lola ko, may awa ang Diyos. Sa tulong ninyo nakabalik tayo. Ibabalik ko sa inyo yung pakiramdam na natutulog ka sa hating gabi, peligro de ora, panatag na panatag ka. Dahil alam mo, si Yorme nag-iikot pa hanggang madaling araw sa kalsada ng lungsod. Uubusin ko ulit yung mga tulongges na yan. Kakalawitin ko ulit yan. Ibabalik ko sa inyo ang gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Pangatlo, ito'y pinaka-importante kasi yung dalawa walang toskas yun eh. Puyat, pawis lang yun. At konting disiplina, pakiusap sa mamamayan. And that's it. Kung ng toskas, aaliwalas na pamumuhay natin. Papanatag na pamumuhay natin. Pero ito magastos. Pero ito yung babalik ko. Bakit? Ito yung ginawa ni Lee Kuan Yew eh. Ito ang ginawa niya, MBN. Minimum Basic Needs. Housing, education, healthcare, and jobs. Alam niyo ba ang Singapore? Mas malala pa sa Tondo yun. Nung araw, 5-5 droga ron. Nung araw, 5-5 adik, magnanakaw, gang, and so on and so forth. 50-60 years ago. Dahil lang sa isang tao na nanindigan, na may pit, pero tapat at ginagawa ang kanyang tungkulin. Yun si Lee Kuan Yew. Maganda ba Singapore ngayon? Maganda? Taas ang kamay nakapunta ng Singapore. Ba, meron na. Oh, yung hindi pa nakapunta, taas ang kamay. Umpisahan nyo na, maliliw yun. Ibabalik ko ang pabahay. Walang itatapon sa labas ng Maynila. Maninirahan sa condominium. Saan ka nakakita? Squatter ka lang dati. Ngayon, yumanyanga ka pa. 15th floor, please. Yan ang tapat at totoo. Oh, yun po. Oh, tapos na po. Wala na po ko ibang gagawin. Yung mga palamuti, pailaw, palimot. Basta kung ano yung ginawa ko dati, gagawin ko lang ulit. Gusto niyo ba yung nangyari dati? Yes! Special mention lang. Pasensya na kayo mga batang Maynila. Tatanda din kayo. Una-una lang yan. Special mention ko lang yung mga matatanda. Nay, tay, mga lolo't lola ko, mga senior citizen, ibabalik ko sa inyo yung insure. Ibabalik ko sa inyo yung vitamina. Yung black rice. At saka, mabibilang lahat. Botante o hindi, may pensyon sa Maynila. Ibabalik ko sa inyo yung cake. Bili mo, tinaasan ka nga, ginawa kang 1,000. Tama, mali? Ginawa ng 1,000, di ba? Wow! Ang ganda ng timing. Eh, gusto nyo pala gawin 1,000, sana pagkaupo ninyo, ginawa nyo na kagad 1,000. Bakit ngayon lang? Meron akong theme song dyan. Sakit ngayon, kaya dumating sa buhay ko. Hindi, totoo. Kaya mga nanay ko, pasensya na kayo mga batang Manila. Ibabalik ko lang sa kanila yung dati nilang nakukuha. Kaya mga lolo ko, nanay ko, I love you. Kaya paborito ko talaga sila. Because, alam mo yung pakiramdam na ikaw yung bata sa loob ng bahay, yung mapangiti mo lang yung matanda sa loob ng tahanan. Yung maparamdam mo sa kanya yung pagpapalaga, importansya. Ayun yun ang purpose nun. It's not about the money. It's not about the material things that's being given. It's the act itself.
We wanted you to feel that there is government who understand and care for you. O, Nay, Tay, gusto niyo pa ba ako bumalik? Uwian na. Tapos na po. Maraming salamat sa inyo. O pwede ba makisuyo? Pa-arbor naman? Pwede ba? Your Miss Choice tayo? Ay, ganun pa rin. Mag-ingat kayo sa sagot. Pagtapos ng eleksyon, bibili ako ng dividendaso. Bubuksan ko yan, titingnan ko yung gitna. Kung may prueba ba? Ba, nagbagbari? O, after election, nagtotoo kayo lahat. Nakita ko yung resulta. O, after election, ako naman ang singilin. Ako nakakaldag dito pag naligwak ng daan. Ilalagay ko sila sa tamang daan. Pwede? Tutoy, dalawang grupo lang naman ang pagpipilian ninyo eh. Dalawa lang. Unang grupo, Your Miss Choice. Matamis. Yung pangalawang grupo, Ladies Choice. Kayo may sabi nyo, hindi ako. Pwede ba? Go, Almiron. DJ Pag-ising. At ang kapatid ni DJ Sagaw. Parang may gaw ko eh. Hindi tao, hindi ayaw. Bagay ito, Romy Bagay. Ang bunso natin sa Joseo, Eunice Castro. Kung may bunso, may antigo. Oh, magaling to na kusyal. I've experienced working with him when I was a counselor then. English yun. Rino Tolentino! Ang abogado na Sampaloc, Attorney Lady Quinto. Pwede? Maupo na kayo. Tingnan kami pag-upo ng dalawa. Iwasan niya, may chemical yan. Ito, wala chemical doon. Ito rin, dalawa. Ikaw, kuya talaga. Awa. Sipag-sipag mag-house calls eh. O, Nay, Tay. Ito naman, I have to give it to you, mga taga-Sampaloc. Unique, very unique ang botante na Sampaloc. Alam niyo bakit? I have to give the credit to you. Once na bumoto na kayo ng congressman, pinapatapos ninyo yung termino. In fairness, once na naboto na, dire-diretso na yun, 9 years. Pero, pagkatapos ng 9 years, iba naman ang bumoto nyo. Tama ba? Rondon Bagetsing, Bacani, Bonoan, Maseda, natapos lahat. Ang galing nyo nga eh. Walang kakaba-kaba. Kaya pwede ba? Itong Mayo, iba naman? Pwede? Congressman J.T.D. Welcome Vice Mayor ko, may asin pa. Wala po yan 19. Naintindihan nyo rin. Ta-orange na po yan. I say graduate ng political science. I would assume alam niya yung trabaho on how the government works. Tama mali? Siya graduate ng Lasalle. Yeah, sosyal. Dahil ko siya. Ako graduate ng Ateneo. Parang ayaw yung maniwala. You know, my English is good. But I need cash. Oh, di ba? Atinis ang atinis. Ateneo di Tondo. Tondo High School. Oh. Siya po ay aral sa kanyang ama as presiding officer of the Sangguniang Panglungsod. She knows the job.
And I'm proud to have her as my Vice Mayor, Chief Atienza. Straight. 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 Promise ha? Uy, kayo na nga ako, hindi ako na nga ako. Basta ako may siniling kayo sa akin. Oo. Ako na bahala yan. Kukornyatan ko yung pagka medyo sagot ko na. Anyway, Nay, Tay, maraming salamat sa inyo. Tapos ako. Patulitin ko at patuloy kong inuulit at lagi ko sinasabi, I cannot do it alone. I need them. I need you. We must come together because together we can make Manila great again. Magandang gabi. Pagpalain nawa kayo ng Poong May Kapal. Maraming salamat po. Manila! God first. Thank you. Maraming salamat po. Your name is Moreno Bumagoso ng Vice Mayor Chief Atienza. Hingin po ng ating pong Congressman Joel J. T.V. Villanueva. Kasama po ang ating pong mga konsihal sa pangwala ni Konsihal Villanueva Francis Almiron, Councilor Romeo Omendaga, Councilor Luis Castro, Councilor Attorney Lady Quitos, at Councilor Rino Tolentino. Muli po, maraming salamat po. Chairman ng Barangay 500, Chairman Agnes, at Chairman Ron Garcia, Barangay 498, at sa lahat pa ng ating po mga nakasama, maraming salamat po sa inyo pong inilaan na oras para po sa ating mga Your Best Choice dito po sa Distrito 4. Muli po, maraming